Ayan mga parts, ano, andito po tayo sa aking shop, ano. So, meron po tayong nabili na isang electric fan na wall fan sa nagdadaan dito sa aming lugar na nagbabakal bote. Ayan, oh, panoorin niyo po yung ating video dahil pagka nakuha niyo po yung diskarte, no, hindi na po kayo bibili ng mamahaling electric fan at kayo po ay makakatipid, no. Sa panahon ngayon, kinakailangan madiskarte tayo at syempre, ika nga marunong tayong magtipid, ano. Yan, lalo na kung tayo ang kinikita lang natin ay sapat-sapat. So ito, pagka natutunan niyo po yung ating diskarte, talagang kayo po ay mapapatipid, ano, at hindi po kayo ika nga magkakagastos ng malaki sa pagbili niyo ng mga electric fan na gagamitin niyo sa inyong bahay. So baka nga pagka natutunan niyo yung diskarte na to, ay nako, baka yung loob ng bahay niyo, no, magkaroon ng mga electric fan bawat sulok. Yan, no. Ayan. Ngayon, start na tayo, no. Ito, nabili ko po ito sa halagang 50 pesos sa nagdadaan dito sa aming lugar na nagbabakal bote. So napakamura, no. Napakagaan sa bulsa, no. Papawalan mo yung 50 pesos, mayroon ka ng isang electric fan na kahit hindi umaandar, ito hindi ka magkakagastos ng malaki, no. Ayan. So, ito, nabili ko po itong electric fan na to, sira yung makina. Kaya siguro naisipan ding ibenta ng may-ari dahil nga yung electric fan na to, kaysa ipagawa niya, bibili na lang siya ng bago. Yun yung maling gawain, ano, nung iba. So yung iba kasi siyempre alam naman natin yung may pera, kaysa ipagawa, bibili na lang ng bago, ano. Tayong mga pinagkakasya lang natin yung budget natin, siyempre gagawa tayo ng paraan. Yung iba ipaparepair natin. Tapos siyempre kumisan ganun nga ang nangyayari. Yung iba pagka kami pera, kaysa ipa-repair, bibenta na lang, bibili na lang ng bago, no. So pagka ganito pa itsura ng inyong electric fan, pwede nyo pang ipa-repair, ano. Tulad yan, no, maganda pa ng kanyang itsura, no. Hindi pa naman ito talagang pang junk shop yung itsura na to. Ayan, no, maganda ng LC, oh. So halos hindi pa palyado, pati yung kanyang cover. Tingnan nyo yung cover, oh. Wala pang kakalakalawang, oh. Kaya ito nabili ko, no, sa nagdadaan na nagbabote bakal. Kasi nga napansin ko yung itsura ng electric fan na to, talagang makinis pa, no. So nung nabili ko nga ito, sira yung kanyang makina, sunog. Ang ginawa ko, yung pinaka tanso nito, yung pinaka rewind, inalis ko na at binigay ko dun sa nagbabakal bote. Tanso kasi yun, ayan kako. Siyempre yun lang naman yung magandang habol nila dito, yung tanso, So binigay ko na yung tanso, tapos binayaran ko siya ng 50 pesos. Nagkasundo naman kami sa presyo. So ayun, ngayon ang ginawa ko, pinalitan ko to ng bagong makina. Ayan. So ayan, no, bago po yung makina na yan, ano. Po yung pinagpalitan, ano. So pagka po kasi kayo magpapalit ng bagong makina, ito isusurrender nyo to sa bilihan ng makina ng electric fan. So ito kasi meron ako mga mga reserba na makina, kaya ito nasa akin pa to. Pero ito pagka nagawi ako sa kabayanan namin, bibili din ako ng ganitong makina ng electric fan, no. Isusurrender ko to at bibili ko ng ganito para may stock ako dito sa akin shop. Marami akong stock na makina, iba't ibang size dito sa akin shop. Kaya kung magpapalit ako ng makina ng electric fan, hindi na ako uuwi ng bayan para bumili. Dito sa akin shop, meron na akong stock, ano. So ayan, katulad yan, nagpalit ako ng makina, hindi na ako umuwi ng kabayanan. So dito lang, meron na ako makukuha dito sa akin shop. Ayan. So pag pinalitan ba natin to ng bagong makina, ano, gagastos ba tayo ng malaki? Ayan ang malaking tanong, ano, ng karamihan. Kasi nga, kaysa ipa-repair mo, ibenta na lang natin sa bakal bote. So ito, tuturuan ko kayo. Tingnan nyo kung gaano matitipid nyo, ha. Halimbawa, itong isang makina na to, no, magpapalit kayo ng makina ng isang electric fan, no. Ito kasing makina na to, dito sa amin lugar, 230 pesos ang isang ganito, ang isang makina, 230 pesos sa amin lugar. So yan, ngayon, meron na po tayong 230 pesos, no, na naipasok dito sa nabili nating electric fan sa isang nagbabakal bote. Plus 50 pesos dun sa nagbabakal bote yung binayad natin, ano, yung 50 pesos. So magkano na yung dalawa na yan? 230 saka 50 pesos, magiging 280 pesos. So ngayon, kung papalitan nyo po ito ng shafting at bushing, ito, shafting at bushing, kuminsan kasi sira yung shafting at bushing nito. Kung magpapalit po kayo, pinakamalaki nito, uubos po kayo ng halagang palagay mo ng 70 pesos, no, shafting at bushing. So napagaan sa bulsa nun, 70 pesos. Bibili kayo ng shafting at bushing, dalawang bushing, 70 pesos. So ikakabit nyo dyan,
So, saka isang thermal fuse. Siyempre, obligado kabitan natin ito ng thermal fuse, ano. Saka thermal fuse 20 pesos. So, 70 pesos, saka 20 pesos, 90 pesos. 280 pesos plus 90 pesos, magkano, mga boss? Ano? Ang magagastos nyo lahat-lahat nasa 300, tama ba? 370 pesos kasi ano 280 saka 280 saka 90. 90 pesos, ano? De magiging 280 saka 90 pesos, magiging 370 nga, ano, mga boss. Ayan na. Ngayon, isipin nyo, 370 pesos ang inyong nagastos dito sa inyong electric fan. Aandar na yun. Siguradong aandar na yun. So, sa 370 pesos, meron ka ng isang wall fan na magagamit sa inyong bahay. Napakagaan sa bulsa na pawalan yung 370 pesos, meron ka isang wall fan na malakas na magagamit sa inyong bahay, di ba? Kaysa bibili ka ng mga clip fan or ng mga maliliit na electric fan na talagang kuminsan hindi ka masisihan dahil nga yung hangin mahina, no? Kung bibili ka naman ng ganitong wall fan sa bilihan, no, sa mga store, no, lalo na sa mall or kaya sa palengke or kaya sa online, hindi ka makakabili ng halagang 370 pesos na wall fan na ganito ang itsura, no? Yun ang sinasabi ko po sa inyo. Kaya mag-isip po kayo, no, mga parts. Kaya ako, yung mga gamit ko sa loob ng bahay, yung mga gamit ko kuminsan, karamihan sa junk shop lang nanggagaling or sa bakal bote, lalo na yung mga electric fan. Sa mga electric fan, hindi ako bumibili ng bago sa tindahan or sa mall, no? Kasi alam kong mahal pagka bumili ko ng bago sa tindahan at sa mall. Katulad nito, yan, yung isang electric fan na yan. Anong tatak niyan? Hanabishi 18 inches. So kung papansinin nyo, no, yan yung electric fan na yan. Tingnan nyo yung itsura, no? Tingnan nyo yung itsura, mga parts. Yan, inabot lang sa akin ng 370 yan. So bakit inabot sa akin ng 370? Pinalitan ko ng makina, nabili ko ng 50 pesos, pinalitan ko ng shafting bushing, thermal fuse, yun lang, umandar na. So meron na talagang LC yan nung nabili ko. So 370 pesos Hanabishi. Hindi ka makakabili sa mga store niyan ng 370 pesos na Hanabishi na 18 inches. Tingnan nyo, testingin natin, ano, kung gaano kalakas. Plug in. So nakaset na po yan sa number 2. Ayan, o, number 2 Hanabishi, no. Number 3. Tingnan nyo, ang lakas, ang lakas ng hangin niya, smooth lang umikot yung hélice niya, pero yung buga ng hangin malakas, saka hindi masakit sa katawan, no? Saka hindi siya maingay. Swing natin. Alagang 370 lang, ano. Nabili ko sa isang nagdadaan na nagbabakal bote. So 370 yung aking nagastos diyan, lahat. Tingnan niyo po, sa 370, tingnan mo, di ba? Napakamura, no? Napakagaan sa bulsa, no? 370, meron kang isang electric fan na Hanabishi na 18 inches pala yan, mga boss. 18 inches, no? 18 inches ba sabi ko kanina or 16 inches? Pero yan, 18 inches yan, yung laki ng LC na yan. Yung bilog ng LC, 18 inches yan. Kaya tingnan nyo, malaki. Kumpara dito sa mga 16 inches yan, no? 16 inches yan, Ito ang 18 inches. So, pag 18 inches, lalo nang malakas magbuga ng hangin, no? Masisiyahan ka, no? Diba? So, ito, ikakabit ko po ito sa aming kusina, sa may aming lababo, sa urungan, kasi doon mainit. Kaya doon ko siya ikakabit, ano. So halagang 370. Ang ginawa ko, itong shafting na to, hindi ko na pinalitan, ano, dahil yung bushing saka yung shafting okay pa naman, ala pang gahe. So tulad yan, hindi ko na pinalitan to. Magma-minus tayo ng ano dito, 70 pesos, no, sa pagkaka-add natin kanina na 370. Di bali magiging 300 lang yung aking nagastos dito, no? Dahil hindi na ako nagpalit ng shafting bushing kasi nga okay pa. Kung magpapalit lang kayo ng shafting bushing dito, uubos kayo dito ng 370 kung hindi nyo ipare-repair sa iba, kung kayo lang ang gagawa. So madali lang. Kung gusto nyo matuto mag-repair, manood kayo dito sa aking video. Marami kong tutorial na pangbaguhan lang, ano. Masusundan nyo yung aking aking tutorial, ano. Masusundan nyo mabuti kasi pangbaguhan lang yung aking mga itinuturo sa pagre-repair, ano. Hindi kayo mahihirapang umintindi, eka nga. Ayan. So paano? Hanggang sa muli, ano. Binigyan ko lang po kayo ng idea sa pagbili nyo ng mga electric fan, no. Ayan. Maraming salamat po. Sana po nakakuha po kayo ng diskarte.